sa pagkain dito sa dagat. Puntahan natin sila Judea. Ano yung ginagawa na itong mga to? Hindi ba? Asan kasama mo? Ay, puta na kaya pala mo yung ebak eh. Ano? Sila Judea. Si Jack. Nasa CR. Ayan o. Hello, Nyak. Nyak, are you okay? So, anay natin sila. Oh, bilyonaryo. Sa lahat ng network. Sa lahat ng network sa Pilipinas na naghahanap kay Sir Jack, ako ang unang makaka-interview sa kanya. Panis, paano ba yan? Oo, eto nga. Sir Jack, anong nangyari? Parang anong nagkakagulo? Naawa ko sa amiga. Kami na ganun pala yung, inaagawan nila ako sa labas ng employee ngayon. Alam naman nila na hakakaw tayo, di ba? Pag ganun. Pero lahat ba nandun? Lahat. Ako yung natin sa Eseminay. Bilinaryo. Malamang, mga malaking network na doon din. Malamang, sigurado ko yan. Kasi marami rin sila ako na Eseminay. Kasi ang Eseminay, ngayon ko na nabasa pagkakisin ko. Grabe yung kasikatan mo ngayon. Ngayon lang yan, malalaos na na. Pero ano naman kami, ay, makakita mo. Makakita ko kaya. Okay. RJ. Oo. Pero kami, kanya-kanya kami kwarto, pero kami makakasama ha. Kasi, may aswang lang sa kabulay, may mundo lang sa kwarto nito eh. Pero yung sa bilyonaryo kwento mo, ano yung yung ginawa sa'yo, yung bilyonaryo? Nag-ano sa akin na park, meron ba't alam nila? Oo, nakakapagpapag alam. Pero nagulat nila kung ba't nakakamaw yung SMNA ngayon. Siguro, pinakalat ng bilinaryo. Kasi magkakagrupo yan, magkakaano yan eh, isa lang yung ano yan eh. Sana all. Nag-post ka ng survey na, di ba? Oo, walang late. Walang break. Wala akong sinabing araw. Pero okay na yun. Lupit ni Sir Jack. Yan. Pero ang pinakamalapit nga doon, nagtataka si Sir Jack hapon. Ba't alam yun eh? Nakatulala ako kahapon eh. Nakatulala to, hindi namin makausap eh. Sabi niya, nag-text sa akin yung Bilyonaryo Channel. News Channel. Ang pinagtataka niya, paano nalaman ng Bilyonaryo News Channel yung date na kung kailan siya pinapapunta ng NBI? Kasi nag-post naman siya talaga, totoo, ng Supuena. Pero tinakpan niya yung date doon. Mautak nga to eh. Kaya nagtataka siya, ba't paano nalaman? Hindi ko lang alam kung bawal yun. Alam ko bawal yun, di ba? Siyempre, feeling ko naman open na, siguro open yung MPI. Kaka ng baka. Para may ko, para sa mga ko. Hindi ko lang sila, pero feeling ko open naman siya. Pero, di ba dapat, ngayon kasi ng tao yun, di ba? Pero wala, okay na. Celebrity ka, hindi ka pwedeng maging privacy. Walang privacy sa mga katulad mong celebrity. O kaya, siya naman daw content. Siya paninindigan ng mga Duterte. Wala na eh, patay na eh. Ba't tumapakikialam ng patay? Gusto na magpahinga niyan, hindi pa. Diba? Ganoon ang pamilya Duterte. Hindi sila mahilig magpaano eh. Hindi sila magpahinga. Hindi, walang pamisa. Walang mga paawa-awa. Yung mga kanindis. Hindi sila ganoon. Igalang natin yun. Kasi ganoon ang gusto ng pamilya eh. Wala kang gagawin. Ako yan, hindi tayo nag-video ha. Ha? Hindi tayo, wala kami content doon. Nag-post na kami ng makakasamang photo, manlarawan. Puta na, pag Banateros ang involved sa NBI, PNP, or AFP, ang bilis nyo ah. Pero kay Martin Romualdez at Saldi ko, wala kayo ah. Tangina, kapag kay Sir Jack, na Supuena, nakabang na kayo agad doon. Gustong-gusto nyo talagang mapahiya ang isa sa mga Banateros, pero diyan kayo nagkakamali. Nako, kung alam nyo lang hindi naman masyadong problema yung Supuena na yan. Kasi nga, yung pagkakapost ni Sir Jack ng may bukol sa kabilang betlog si Marcos, ay may salitang palagay ko. Palagay ko talaga. So ibig sabihin, palagay niya, hindi siya masyadong sure
At parang nagtatanong siya doon, talagang katanungan yun. Palagay ko eh. Palagay ko, tapos alam naman nilang komunikante ako. Di ba? Sinalyosan niyo ako. Di ba? Huwag ka nun. Labas na tayo guys. Alam mo, Ha? Ito. Ito yan. Kaya kayo, sa palagay namin, kayong mga tanso supporter, easy lang kayo ha. Wala nang tao dito. Ayun nata yung room ni Bay ah. So ngayon, kakain kami nila Paring RJ. Subscribe nyo guys ha. Paring RJ TV. Kain kami ng Davao dishes. Dishes? Davao dishes. Alright. Guys, tingnan nyo yung smoking area sa Davao. Tapat na tapat sa araw. Grabe mga Duterte eh, no? Pati yung talaga, kawawa sa kanila eh, oh. Talaga, nagbibisyo ka. Ito, dito ka sa initan. Kasalanan ka, dito ka sa initan, no? Okay, kain muna kami guys, kain. So, ganap kami ng makakainan. Yan, with Supuena Boy, Sir Jam, na inaabangan na ng mga media. Masasagasaan na tayo dito. Ha? Ako lang. Boy? Supuena Boy? Boy, takot yan. Ay, ang sarap dito sa Davao talaga. Pag alam mo yung pag naglalakad ka, kampante ka na. Walang sasagasa sa likod mo. Walang mang-hold up sa'yo. Ako naman lulura. Utang. Ano? Ako naman lulura kayo. Ako naman dudula sa'yo. Hindi, ang sarap lang kasi. Ganito ka safety, ganito ka tahimik na lugar. Kaya yung panahon ni PRRD, kulang na kulang yung yung time niya bilang isang presidente. Kaya kailangan natin talaga ng ganitong pamamalakad sa buong Pilipinas. Diba? So, saan tayo pupunta mga boys? Ha? Kakain. Kakain muna. Ano kaya masarap? Ano dito sa Davao? Yung first, nila, yung ginataang durian? Walang yaka ginataang durian. Wala. Ha? Wala. Mukha na. Wala, boy. Content natin yan. Content natin yarn. Bukana Bridge. Okay. O hindi yan. Hindi yan durian. Langkayan, gago ka. Durian daw, durian. Guys, yung mga Balateros Brothers, may special rin kami. Kami rin po ang Solar Boys. Tingnan mo, oh. Harap nga, isang harap na malupit, Jack. Uy! Ano? Hindi, nilulubos-lubos ni Sir Jack ngayon yung dito sa Davao kasi pag uwi niya nga, siya ay aarestuhin na. Huwag ka uy, gago! Wasak-wasak na yung mo na yan, DGA mo na yan. Ako, Sir Jack. Hindi, Sir Jack, ka naman namin? Dadala ka namin doon ng pagkain. Dadala ka naman namin doon ng pagkain. Saan ba tayo? Nakagawa tayo. Nakagawa sila eh. Okay na. Wala mo yung stoplight dito, paano naka-go? Priority line lang ang rito. Ang dito, pedestrian. Humihinto lahat ng sasakyan, no? Kapag may tumatawid. Ayos, di ba? So dito na kami. Sarado ata. Gabi pa sila. Mamayang hapon pa daw pala bukas nito. Dito. So mamayang hapon pa pala bukas ng mga kainan dito. Doon kami sa gilid. Ang init. Tara. So mamaya pang hapon pala. Mamaya pang hapon. Ako nanggugutom na si Sir Ak.
Alam mo, kami naman ako gana kumain. Uy, bakit? Nakakuha nila ako eh. Wala daw siyang ganang kumain kasi pinag-aagawan daw siya ng media ngayon. Okay lang yan. Alam mo naman ang Banateros Brothers. Lagi yan na pag-uusapan. Siyempre, Banateros yan eh. Kaya, mag-minute burger na lang tayo. Tanghalian. Ay, nagugutom na ako. Ito guys, mukhang may masarap dito. Kambing. Yan. Anong pangalan nito? Kambingan, Bulaluhan, Times. Anong pangalan? Times Beach, Kainan. Mukhang masarap dito ah. Oo. Yan oh. Uy. Mac. Ang dami ayan. Kami ayan. Uy, sarap. Uy. Ano yung isda na yun? Inihaw? Sinugba? Sarap oh. Tara, kain tayo. Mayong tanghali. Hindi, udto. Mayong udto. Yan si sir. Isa sa mga supporters ng mga Duterte na yung nakainan namin ngayon. Kambingan. Ano to? Ang pangalan ng... Kambingan at Bulaluhan. Beach, Davao City. Yun. Times Beach. Sarap dito. Tara, try natin. So yun. Waiting na lang kami. Tulog pa po. Matanda na po kasi si Coach Oli. Kaya medyo tawag dito, late nang gumigising. Si Coach. Si Coach Oli po kasi pa 65 na po kasi yun eh. Pa 65. Ay, pero nilibak. Sa Jarn, huwag kang malungkot. Dadalawin ka naman namin eh. Huwag masyadong malungkot ha. Oh, grabe si Sir Jack, no? Umiiyak ang lahat ng media ngayon kay Sir Jack. Kasi pinaasa nila na darating. Hindi naman pala darating. Pero alam ko sasabihin ng NBI, magagawa yan sila ng kwento dyan. Hindi, mag-ano na. Meron ako mga Ako ko, mag-email ako eh. Mag-email ako, may sasasabihin na. Pag kayo naglalagay niyan, hindi naman pala gumagana yan. Malaki sa masagot. Oo, tama. Tama, ang galing. Ano yun? Paano ka ng email? Ano yun? Pagkarami ng sulat? Pag ganun, okay? Yung puso mo, imas mo. High blood. Gusto ko na mag-ano eh. Akala nakatuloyan ako. Wag. Makakain ko yan mga kulit. Kawawa, hindi ang kawawa dyan, yung mga media. Ang tagal nilang nag-abang doon, wala palang Sir Jack na darating, nandito pala sa Davao. Sarap dito daw guys. Mukhang isa sa mga sikat na kainan nito. Oo, at supporters ng mga Duterte ang ang Bulalord. O yung nga pala magkakaroon nga pala ang Davao City ng Davao City ng ano yun? Nagja-choppy ka doon ah. Magkakaroon ng Davao City ng isang proyekto yun nga, yung tutusin meron na yung bus. Oo. Marami nga nagsasabi sa akin na sumakay daw nga tayo doon para daw mas maranasan at may pakita natin sa buong Pilipinas kung gaano kaganda yung proyekto na yon. Tapos yung about pala doon sa helicopter na ipangre-rescue dito sa Davao ay yun pala ay isa lamang kuno-kuno. Koro-koro ba? O, isang parang balita lang na sumikat. Pero ayon naman kay Mayor Baste, total nakita nyo naman ba nagkakwentuhan kami nila Mayor Baste. Kaya naman daw gawin ng Davao City 'yon. Kaya naman daw nilang i-provide 'yon. At yun nga may pondo naman ng Davao. Yun nga lang hindi yun nga lang. May pondo naman ng Davao at kaya naman gawin yung proyekto na yon. Dahil lang Davao City wala namang utang. At yun nga, ang kinagandahan nga dito, wala silang utang, pero hindi sila binibigyan ng pondo, ginigipit sila sa pondo, pero may mga proyekto magaganda. Ikaw nga ang mag-explain ng maayos nun, Master. Sabi kasi ni Mayor Baste, yun ay mga kwento-kwentuhan, parang
suggestions ng mga ilang tao o mga personalidad dito sa Davao. Pero ang paliwanag kasi ng Mayor Baste, kaya naman sa ano yan eh, kaya naman by land, ba't bibili ka pa ng nakapakamahal na helicopter kung kaya naman gawin yan sa lupa? Kasi maliit lang naman yung, malaki Davao, pero kung kaya namang gawin yan inland, land trip na lang. Kaysa bibili ka ng bilyones ang bilyones ang chopper eh. Bilyones, o bibili ka ng mga tatlo, ang dami mo nang mabibili sa sakyan nun. At saka mga gamit sa hospital, gamit sa health. So yan, dito kasi sa Davao, lahat ng kilos dito pinag-iisipan, lahat ng mga proyekto pinag-iisipan na hindi masasayang. Kasi ngayon, wala namang pondo dito na nagagaling sa national eh. Hindi naman, kung mayroon man siguro, hindi ganun kalaki, pero self-sufficient kasi ang Davao eh. Mabubuhay ang Davao kahit wala ang national government. Pero, hindi ibig sabihin na binabastos nila ang national government. Ano magagawa natin kung ayaw talaga sila bigyan? Siyempre, magtatrabaho sila or ayusin nila yung mga income nila dito para may pantustos sa mga Davaoenyo na ngayon nakikita namin tuwan-tuwa naman masaya naman mga Davaoenyo sa pamumuno ng mga Duterte. Kaya wala tayong question dun. Oo. Basta dito lahat ng mga proyekto na ginagawa ay pinag-iisipan para hindi nasasayang. Hindi katulad ng mga idol ninyo, ng mga putang inang yan, yung flood control, wala namang mga bakal niya. Wala nang bakal, substandard pa yung mga simento. Tapos, gagalit nyo naman si Sir Jack eh. High blood si Judea ba? Hindi kasi, ulitin namin, kaya kami nandito ngayon, is talagang matagal na dapat kami matagal na nakaset na pupunta kami Davao ng buong Banateros. Dahil nga doon sa mga fake news na lumalabas na may mga substandard project dito. Yung anong tawag diyan? Yung sa Bukana Bridge, yung papunta doon. Yung coastal road na yan ay isa daw yung peke. Yan ang pinapalabas ng mga tansu vlogger. Kaya kami pumunta rito para i-debunk yun at ipakita sa inyo anong totoo. Diba nakita nyo naman sa vlog ko na tawag dito na hindi totoo yung mga binibintang nila. Tiyempo pa, namatay yung isa sa mga pinakamalapit na kaibigan namin na si Sir Bong Duterte, isa sa tumayong tatay sa Banateros. Kaya kami napaaga na pumunta rito. So, yan bago ang lahat, bago tayo, nga pala may sasabihin ako dito sa video ko na to may pa-blind item tayo. May nalaman kasi kami. Judea, may nalaman kami na isang Judas. Ay, oo. Malapit ng maghudas. Isang Judas na malapit nang lumabas. Kaya abangan niya mamaya. Uy, sarap po. Papaitan. Tikman mo. Ano lasa? Sarap, tikman ko na. Tikman mo na. Ayos. Sarap. Tamis. Sarap. Papaitan, matamis. Gago ka. Sir Jang, kain na. Ate, isa pa nga nitong nung hito. Sarap po. Ano to? Ano yung isa? Balon-balona. Balon-balona. The best yan. Tara guys, kain na tayo. Kain na tayo. Dito lang yan sa asan na yun? Asan na? Time Beach, Davao. Ayan na. Kambingan, Bulaluhan, punta lang. Kain na tayo. Tingnan natin. Bebe. Alam nyo ako sa pagkain, kahit ganito kalaki, ano rin ako maarte din So ito, pag pumasa sa akin to, masarap to. Ha? Ano kalamansi? Ang sarap. Hindi siya nakakaumay yung bite niya, Sakto. Lasang-lasa mo yung ang tawag dun? Yung pangpapait. Sarap. Kambing to, sir, no? Kambing. Sarap nito. Ang sarap. Hindi nakakaumay yung bite niya. Sarap. Kain na kayo dito Kain muna kami. Mga Banateros, grabe. Ito yung pawis namin. Basang-basa na ako. Ito yung Judea. Ito yung pagkain. Wasak!
Parang gusto ni Jack. Oh, ay, sorry. Sorry. Hindi ko narinig eh. Ano yan? Wasak tayo pagkain. Sorry. Parang uso mo daw. Wasak na sakit magkain. Meron hakan nakatuktok ng camera, no? Kukal yan? Minamis yan? $200 yan? Nilukot na $100 no? Nag-Google ko na no? $100. Sana mag-trending. Sana mag-viral na naman, oh. Facebook, YouTube. Oh. Kasi naman kung namin nyo. Okay, makiyawa. Ayun. Ubus guys, ang sarap dito. Pati yung ano. Nakakala ko. Gabang na naman yun. Kasama kayo. Oh, punta kami. Kasama ako ng passport ko. Gulang pa yun ako naman nun. Diretso na. Kasi nilakay ano ko. Nag-curve ko na akong passport eh. Oh, yus. Para rekta kung halimbawang dadakting ka na, lipad ka na, no? Ang galing. Sana logi kami kay Sir Jack, oh. Kumain, libre. Kaya kayo guys, magpabiyak na rin kayo. Porkit may biyak, libre. Grabe. So yan, oh. Huwi na kami. Ubos. Urot. Hala, sarap. Sarap. Buko. Paka-picture si Kuya yung may-ari dito. Picture tayo, picture. Alright. Dugang pa magaling na yan. Landscape. Paigda na. Yan. Oh, ha? Ganyan lang ako. May hawak akong mic eh. Ayun. Okay. Thank you, Kuya. Thank you. Ang sarap ng ano na. Next time ulit ha. Next time. Dasama ko sila dito. Next time. Okay. Oh, thank you. Oh, yung ano mo. Sarap. Tomino, no? Ang sarap. Busog ka dyan. Busog ikaw? Busog. Busog ba ikaw? Hak ka lang yung harap. Gutom ka lang. Tarantado ka talaga. Ayip ka kahit kailan. Wala ka nang ginawang matino sa buhay mo. Ha? Yan, hak. Lakad naman kami. Kasi mamayang hapon, Mukha anak mo yun. so punta kami ng Buka. Oy, malayo-layo yun ha. Sobrang layo nun ha. Mukha lang yun, di ba? Pero pwede tayo sumakay. Kasi sabi... Para umigay tayo, mapo. Oo, no? Mga ano oras? Mga 3? Mga 4? Gabing-gabi pala kami pupunta doon. Oo. Pedestrian lane. Sarap. Uy. Papatakbuhin mo kami. Grabe. Walang traffic. Busog ang lahat. Oo. So ngayon, titikman naman namin. Para masarap yung langka doon, no? Mamaya, i-reveal na ay ano natin ha, yung blind item. Ha? So yan, dito naman kami. Sa bukuhan. Ay, sa akin isang ano nito, isang baso. Oh, isang baso. Ako lang, baso lang ako. Ako lang, kuya. Ayan. Dito naman kami. Tingnan natin tong buko juice nila dito sa Davao. Lasang Gatas. sarap. Yung buko nila, nasa watermelon. Yung walang kulay. Pero yung lasa talaga. Ang galing, no? Kakalimutan na sa Davao eh. Nagiging kalaki na rin kita. Ano Mga ilang ano? awak mo, nalawala lang ko yan. Mga ilang buwan kakasama mo sa amin, maladada ka na rin. Uy, lami! Uy! Ayan ha, kasi Nala. yung plastic na ano, Sarap.
Sarap dito. Akin yan, baka kunin mo pa sukli. Wala, abuso na yun. Kilala nyo to? Kilala nyo to? Ano pangalan yan? Siya yung asawa dati ni Ellen Nadarna. Ha? Hindi. Hindi si Baste. Si Derek Ramsey. Derek Ramsey yarn. Bebe. Patingin mo mukhang Derek Ramsey. Uy. Ito ilang talaga. Buisit. Buisit ka talaga, Sir Jack. Kahit kailan ka. Derek Ramsey, tirik yung mata. Sige kuya, bugbugin nyo na to. Open yan ngayon. Okay, hindi namin tutulungan yan. Unya. Unya daw. Iba talaga ang isang Sir Jack kahit saan makita eh. Si Sir Nyak daw eh. Sir Nyak! Ang lakas pa eh. Oh. May kukwento pala ako sa inyo. Kagabi, habang ako ay umuudo. Alam mo yung udo? Bicol ka, di ba? Tapos kagabi, putang ina. Habang umuudo si ako, biglang nagbukas si shower. Makakaunan na loko ko. Biglang bumukas si shower nang walang tao. Ano ibig sabihin nun? Eto kasi si Paring RJ, nagbili siya ng kape kagabi. So ako ang naiwan sa kwarto. At doon sa kwarto namin ng dalawa ni Paring RJ, putang ina, may mumo. Tanungin nga natin yung ano rito, yung tawag dito, yung stop. Tanong natin yung stop. Kung ano. Ay, mga nasa loob. Gulatin mo. Grabe. May mumu yarn. May mumu pala dito. Oo. Ang bango nilinis yan. Uy, yung bango ng kwarto namin. Oh, yan, dito guys. Habang nakaupo ako dyan, dito biglang bumukas ang shower. Ayan o. Nang walang tao. Hype na yan. So, ano ibig sabihin nun? May mumu. So, yan mga manateros. Yan, at nakaligo na tayo. Pagkatapos natin kumain, lumabas. Yan. At with Paring RJ, Sir Jack, and Master Judea. So, kaya nabanggit ko nga yung usapang traidor. Alam nyo, hindi na rin naman din medyo bago sa atin to. Kasi marami naman na talagang trumaydor sa mga Duterte. Diba? Marami nang nag-traidor sa mga Duterte. Yan, example. Siyempre, number 1 na traidor si Marcos Jr. Diba? Pagkatapos tulungan ng mga Duterte para makabalik sa administrasyon, ganyan nga ang ginawa nila. So, marami pa dyan. Yung katulad niya nila, Ace Barbers, na proud pa sa war on drug ni Tatay Digong, pero siya na rin yung unang tumulig sa rito. So, pag-usapang traidor sa politika, hindi na rin sa atin big deal. At hindi na rin masyadong kabigla-bigla kasi nga uso na. At sabi nga naman, at matagal na rin sa atin sinabi ni Pangulong Duterte na kaibigan mo ngayon, pagdating sa politics, kaibigan mo ngayon, pwede mo nang maging kaaway kinabukasan. So, diba? So, ngayon, eto, may pa blind item tayo. Chismis yarn. So, may mga blind item tayo sa inyo na may isang kilalang personalidad na soon or parang nagbabalak ng tumagilid or parang gusto ng kalabanin ang mga Duterte. Dahil itong tao na to ay may ambisyon din sa mas mataas na posisyon at gusto ng makipagkumpetensya or parang gusto ng kumampi sa kabila. Galing sa kadahilanan na parang malapit na rin siyang mabisto sa mga pinaggagawa niya na kademonyoan or pagiging kurap sa gobyerno. So, yan yung mga natin. Yung nga lang, kabigla-bigla kasi talagang masasabi mong siya ay isa sa mga supporters ng Duterte.
At yun nga lang, masakit at hindi naman, masakit nga lang syempre, di ba? Oh, pero siguro, ang mga Duterte kasi, ano na yan parang matatawag na bihasa na yan or antigo na yan sa mga, alam niyo yun, yung alam nila kung sino yung taong hudas at sa hindi. So lahat naman din halos ng mga nakapaikot kay Pangulong Duterte noon ay talagang alam naman na natin na uso naman talaga yung gamitan pagdating sa politics. Hindi naman na din bago yan. So yun nga lang yung pagiging tsaka hindi naman ang mga Duterte ang magdadala nun kundi yung taong kung sino yung uhudas sa kanila, kagaya lang like Marcos, 'di ba? So Duterte ba ang nagdala ng kapagiging hudas ng mga Marcos sa mga Duterte? So hindi. Marcos pa rin ang nagdala, Marcos pa rin ang naputukan ng galit ng taong bayan. At obvious naman ngayon, na galit ng taong bayan sa kanila dahil sa mga pinaggagawa rin nila sa mga Pilipino at idagdag mo pa yung ginawa nila sa mga Duterte. Ikaw ba naman, pinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani, ilang presidente na ang lumipas or nagdaan, ilang administrasyon na ang nagdaan, pero ni isa wala man lang naisipan, wala man lang nakapag-isip or nakapagdesisyon or nakagawa na ipalibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. At nagbubukod tanging si Pangulong Duterte nga lang ang gumawa nun. Na alam niya rin naman na kapag ginawa niya yung pagpapalibing kay Marcos Sr., may mga feedback na pangit talaga na masasabi sa kanya. May mga masasabi sa kanya, lalong-lalo na yung mga supporters ng mga kakamping, supporters ng mga Aquino, ng mga Dilawan. So iisa lang naman din yan lahat, no? Na medyo nagkakabukod-bukod na rin ngayon. Pero ibang usapan na yan. Tsaka na natin gawa ng video yan. So isa yun sa kinagalit, di ba? So isa yun sa pagiging walang utang na loob ng mga Duterte, ng mga Marcos sa mga Duterte. Tapos biglang ang magiging script pa nga na ibang mga vlogger, mga Duterte pa daw walang utang na loob sa mga Marcos. So obvious na yan pagdating sa ano na yan, hindi na bago yan pagdating sa mundo ng politics world, lalong-lalo na dito sa Pilipinas na mas marumi pa sa tubig kanal ang talakaran ng politika dito sa atin. Yun nga lang, kayo, inahanda lang namin kayo. Ikaw na nanonood na hinayupa ka, mag-share ka, puro ka nood, ayop ka. Minura yung viewers no? So, dapat maging tayo, talagang kailangan din tayo. Alam nyo, pagdating kasi sa politics, kailangan mahilig kang tinatawag na malakas ang iyong observation. Magaling kang mag-observe, magaling kang magtahi-tahi, magdugtong-dugtong para ma-arok mo yung pinaka-tuktok nung dapat mong malaman. Diba? So, kayo ay hinahanda lang. So, sa tingin nyo, sino kaya itong tao na ito na malapit na ang bumaliktad at kumampi na sa mga kalaban? Tsaka ngayon, yung mga humuda sa mga Duterte na dating mga kakampi rin nila, yung mga yan, may mga pinoprotektahan din naman kasi yan. So, pinoprotektahan nila na sila naman yung gipitin, kagaya ng ginagawa kay Senator Chis Escudero, former Senator Revilla, Senator Bato, diba? Kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy. So, kapag ikaw ay alam nilang kalaban nila at hindi ka nila kayang hawakan sa leeg, ganyan ang ginagawa sa mga katulad niya nila Pastor, nila Pangulong Duterte, diba? Kaya yung ibang mga politiko ay ginagawa na lang kumakampi sa kanila para hindi sila magurgor or hindi lumabas yung mga insertions yung mga pondo sa kanilang mga distrito, yung mga taong yung mga connection nila, mga connection ng mga illegal, 'di ba? So para hindi lumabas 'yon, ang ginagawa nila, kumakampi sila sa administrasyon para hindi sila masilip. Ngayon naman talaga 'yung nangyayari ngayon. For example, katulad nila Franz Castro, 'di ba? Yung si Franz Lipad. Na dating manananggal,
Tapos naging congresswoman na tumakbong senador, talo naman. Ginagamit ni Franz Castro ang administrasyon para hindi siya makulong. Di ba? Isa na siyang child abuser convicted. Ganun na ganun yun. Katulad nila De Lima, para hindi makulong si De Lima, para makalaya siya, gagamitin niya ang administrasyon. Ginagamit niya ang administrasyon or dumidikit siya sa administrasyon para absuelto siya. Di ba? Biruin mo, sabihin mo ba naman na hindi impeachable ang pagiging drug user or ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, di ba? So kung ikaw matino ang utak mo, hindi mo sasabihin 'yun. Kontrang-kontra ka dapat doon na isang namumuno sa bansa nagdodroga, tapos sasabihin ni De Lima, hindi impeachable si Marcos. Isang malaking kalokohan no 'yun, no. So ganyan ang mga kalakaran ngayon, ha. Katulad nila Trillanes, tingnan mo sila Soto, sila Ontiveros. 'Di ba? Napakaiingay niyan. Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Napakaiingay ng mga 'yan, pero ngayon tahimik sila sa nakawan. Hindi nga nila ma-mention eh. Na-mention ba? Nasabihan ba ni Tito Soto si Romualdez at si Marcos Jr. na mastermind or kawatan? May nasabi ba sila na mga kahit man lang pag-aanalisa lang eh. May ganun ba sila sa kay Romualdez at kay Marcos Jr.? Wala. Diba? So kasi takot sila na masilipan sila ng mga baho. So hindi ko naman sinasabi na kaya sinisilip yung Calabato kila Senator Chis Escudero at Revilla dahil totoo yun. Hindi ho ganun, no? Yung dyan kasi kala De Lima, Trillanes, Risa, Soto at iba pa, talagang totoo. Katulad na lang kay Franz Castro, di ba? Convicted child abuser. So kayo mga banateros, kailangan na natin ngayon sa panahon ngayon na uso ang traiduran, kailangan na nating obserbahan, mas palawakin pa natin yung kaisipan natin para hindi tayo maloko, hindi tayo mabudol ulit. Kasi ganyan na ganyan yung ginawa sa atin ni Marcos Jr. Tropa ang mga Duterte hanggang dikit. Si BP Sara, best friend. Di ba? Best friend. Alam niyo ba yung best friend? Di ba? So ganun na ganun yung ginawa ng mga Marcos. So hayaan pa ba natin na gawin natin ulit? Magawa ulit sa atin yon? Hayaan ba natin na may gumawa ulit sa atin nun? Kagaya ng ginawa ni Marcos Jr. na pangbubudol? Siyempre hindi. Kaya kailangan nating maging mas malawak, mapang-obserba at pag-aralan yung isang tao na kailangan nating iboto. Dahil alalahanin nyo, ilang taon na lang, magkakaroon na naman tayo ng botohan. Presidential election, and kung di ako nagkakamali, i-correct nyo na lang ako dyan sa comment section kung merong senatorial election, pero alam ko meron ulit, di ba? So doon pa lang dapat, ngayon pa lang hanggat maaga, kinakapanan natin yung tao na dapat nating iboto. Lalong-lalo na sa mas mataas na posisyon. Para hindi tayo mapunta ulit sa ganito na walang kwenta ang napili nating presidente. Diba? So ganun dapat. So yun mga Banateros, mga kabiyaya, maraming salamat sa panonood nyo at pagsubaybay sa lahat ng Banateros Brothers. Yan, lalong-lalo na sila Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, parang RJ, Sir Jack, at syempre ang pinaka-pogi at pinaka-cute sa lahat na si Jay Guevara TV. Yeah, marami na naman magre-react dyan sa comment section. Hayaan nyo na, paminsan-minsan lang ako magyabang, ha. At syempre, maraming salamat din sa pagsuporta sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, at syempre sa pamilyang Duterte. At ngayon ay nasa Davao po ang Banateros Brothers. So syempre, huwag nyo rin kalimutan na i-like and share ang ating video, and please follow my Facebook page sa JG Banateros at aking TikTok account na Jay Guevara. Yan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.